Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Home Economics, Grade 5, Quarter 3, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paggawa ng simpleng kagamitang pambahay, pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahi. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakagagawa ng simpleng kagamitang pambahay gamit ang makina ng may pag-iingat. Unang araw. Ano ang mabuting dulot ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makinang panahi? Sagot, nakakatulong ito para makagawa ng damit o ayusin ang sira at pwede pang maging dagdag kita sa pamilya. Ano-ano ang mga kagamitang maaaring gawin ng isang batang kasing edad mo upang magkaroon ng pagkakakitaan? Sagot, pwedeng gumawa ng simpleng bag, scrunchies, face mask, panyo o keychain na gawa sa tela upang maibenta. Pag-aralang mabuti ang larawan sa ibaba. Larawan A at larawan B. Mga tanong. 1. Ano ang masasabi mo sa larawan A at larawan B? Sagot, ang larawan A ay maganda at maraming palamuti. Mukha itong mas mabusisi ang disenyo. Ang larawan B naman ay simple at praktikal ang itsura. Mas madaling gamitin sa gawaing bahay. 2. Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng pagkamalikhain sa paggawa? Bakit? Sagot, ang larawan A dahil mas detalyado ang disenyo, may palamuti at mas pinag-isipan ang dekorasyon. Bokabularyo, proyekto, gawain na balak isakatuparan. Kagamitan, mga bagay na ginagamit upang makatulong sa pagpapadali ng mga gawain. Materyales, mga bagay, sangkap, elemento o komponente na ginagamit o kinakailangan sa paggawa o pagbuo ng produkto, estruktura, proyekto o gawain. Kaugnay na paksa bilang isa, paggawa ng simpleng kagamitang pambahay, ikalawang araw. Natutuhan mo sa nakaraang mga aralin ang makabagong mga kagamitang pambahay. Nakagawa ka na rin ng plano ng gagawing proyekto at napag-aralan ang mga bahagi ng makina at wastong paggamit nito. Taglay mo na ang mga kasanayan upang makabuo ng kagamitang pambahay na mapagkakakitaan. Anong mga kagamitang pambahay ang balak mong gawin na sa palagay mo ay mapagkakakitaan? Isulat sa iyong kwaderno ang iyong sagot. Narito ang ilan sa mga halimbawang sagot. 1. Panyo na tinahi. 2. Scrunchies o tali sa buhok. 3. Simpleng bag o pouch. 4. Basahan o dishcloth. 5. Apron na gawa sa tela. Hahatiin ang klase sa 3 pangkat. Ang bawat grupo ay bibigyan ng meta card na naglalaman ng materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng simpleng kagamitang pambahay.
Talakayin sa inyong grupo kung anong simpleng kagamitang pambahay ang maaaring gawin. Unang pangkat, retasong tela. Ikalawang pangkat, bote at lata. Ikatlong pangkat, papel. Mga tanong, ano-anong mga simpleng kagamitan ang inyong naiisip na isagawa gamit ang materyales ng inyong grupo? Maaaring sagot, unang pangkat, retasong tela, panyo, scrunchies, basahan, at maliit na pouch. Ikalawang pangkat, bote at lata. Pen holder, maliliit na paso, lalagyan ng barya at desk organizer. Ikatlong pangkat, papel, paper fan, paper organizer, decorative bookmarks at mini gift bags. Ano ang inyong isinasaalang-alang sa pagpili ng kagamitan? Madaling gawin, praktikal at magagamit sa bahay, mura ang materyales at ligtas gawin ng mga bata. Mga hakbang sa pagbuo ng simpleng kagamitang pambahay. 1. Pumili ng kagamitang pambahay na nais gawin. Ibatay ang desisyon sa ginawang pananaliksik sa tinalakay na aralin tungkol sa kasalukuyang kalakaran sa pamilihan. 2. Igawa ito ng plano. Sundin ang mga hakbang sa paggawa ng plano. 3. Ihanda ang mga kagamitan at kasangkapang gagamitin. Maaaring magsanay muna sa paggawa ng proyekto gamit ang lumang damit o retaso upang matiyak ang kalidad ng proyekto at masigurong pagkakakitaan ito. 4. Pag-aralan ang paraan ng paggawa nito. Narito ang halimbawa ng isang proyektong kagamitang pambahay na tahi sa kamay na maaaring gawin. Sundin ang mga hakbang sa pagbuo nito. 5. Narito ang halimbawa ng isang proyekto na maaaring gawin sa bahay. 6. Pangalan ng proyekto, hanging organizer. Gawain bilang isa, tayo'y bumuo. Mga kailangang materyales, makinang panahi, gunting, medida, kalahating yarda ng telang koton na may disenyo. Kung magsasanay muna sa paggawa ng proyektong ito, magagamit na panghalili ang lumang damit. Kalahating yarda ng makapal at matibay na telang linso na pagtatahian ng mga bulsa. Mga aspile, plancha, kahoy na pagtatalian ng organizer na may karaniwang sukat, at laso na gagawing pantali. Pamaraan sa paggawa. 1. Ihanda ang mga kagamitang gagamitin. 2. Sukatin ang laki at haba ng ilalagay na bulsa ayon sa gustong disenyo. 3. Gupitin ang telang linso sa habang 54 cm at lapad na 25 cm para sa panlikod na bahagi ng organizer na siyang pagtatahian ng mga bulsa. 4. Lagyan ng 1 sentimetrong lupi ang 4 na gilid ng bawat bulsa. Plantsahin ang bawat piraso, iayos sa organizer. 5. Markahan ang lugar kung saan ilalagay ang mga bulsa. 6. Iaspile upang hindi gumalaw ang bawat bulsa. Itahi ang mga bulsa ayon sa mga markang ginawa. 7. Itupi at tahiin ang mga gilid ng organizer. 8. Itali ang organizer sa kahoy o rod gamit ang laso. 9. Isabit ang organizer sa napiling lugar. Narito ang pamantayan sa pagbibigay puntos. Gawain bilang 2, tayo'y bumuo. Mga kailangang materyales,
gunting, panukat or ruler, medida, metro. Tela, sinulid, karayom, iba pang kagamitan na masasaliksik ng mga mag-aaral. Pamaraan sa paggawa. 1. Gumupit ng 20 pirasong tela na lalalahi na may sukat na 2x8 na pulgada. 2. Ilagay ng pasalungat sa ibabaw ng mesa ang isang piraso ng tela at itali ang dulong 10 iba pa na magkakahilera. 3. Kumuha ng isang linas o strip sa natitirang tela at itali ang isang dulo nito sa unang nakabitin na tela. 4. Lalahin ng salitan ang tela. 5. Itali ang dulo ng tela at gupitin ang sobrang tela. 6. Iligpit ang mga materyales na hindi nagamit at linisin ang lugar na pinaggawaan. Narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. Kaugnay na paksa bilang 2, pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahi, 3 araw. Panuto, pagmasdang mabuti at paghambingin ang mga larawan sa ibaba. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa isang malinis na papel. Mga tanong. 1. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Sagot, ipinapakita ng mga larawan ang maling postura at tamang postura habang nagtatahi sa makinang panahi. 2. Alin dito ang tama at hindi tamang postura habang nagtatahi? Sagot, ang hindi tamang postura ay ang unang larawan dahil nakayuko siya, at ang tamang postura ay ang ikalawang larawan dahil tuwid ang kanyang likod habang nananahi. 3. Bakit kinakailangang umupo ng maayos at tuwid habang nananahi? Sagot, para hindi sumakit ang likod at leeg, maging komportable at mas maging maayos at ligtas ang pagtatahi. Panuto, magtala ng 5 bagay na dapat gawin at 5 bagay na hindi dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. Isulat ito sa inyong kwaderno. Unang kolum, mga dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. 1. Umupo ng tuwid habang nananahi. 2. Iayos ang tela bago paandarin ang makina. 3. Panatilihing malinis ang paligid at makina. 4. Gumamit ng tamang sinulid at karayom. 5. Patayin ang makina kapag nagpapahinga. Narito naman ang mga hindi dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. 1. Huwag ilapit ang daliri sa karayom habang umaandar ang makina. 2. Huwag manahi nang nakayuko o mali ang postura. 3. Huwag patakbuhin ang makina ng mabilis kaagad. 4. Huwag mag-iwan ng gamit na nakakalat sa mesa. At 5. Huwag hawakan ang umiikot na parte ng makina. Upang maging maginhawa ang pananahi at maiwasan ang sakuna, kailangan sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi. Mga pangkalusugang gawi sa paggamit ng makina. 1. Hugasan ang kamay bago magsimula at tiyaking malinis ang kamay habang nananahi. 2. Tanggalin ang anumang kagamitan sa ibabaw ng makina maliban sa mga kagamitang lubhang kailangan sa pananahi. 3. Manahi sa maliwanag at maaliwalas na lugar. 4. Manahi na ang liwanag ay nanggagaling sa kaliwang balikat. 5. Umupo ng tuwid na maginhawa ang likod. Mga pangkaligtasang gawi. 1. Ingatang huwag matusok ng karayom ang daliri. 2. Huwag ipitin ng bibig ang aspile o karayom na ginagamit. 3. Gumamit ng gunting sa pagputol ng sinulid.
4. Iwasan ng di kailangang paggalaw sa iba't ibang bahagi ng makina. 5. Upang hindi masilaw, iwasang tumama ang matinding liwanag sa tinatahi, lalo na kung ito ay puti. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, gumawa ng poster tungkol sa mga panuntunan sa pananahi gamit ang makina. Iguhit dito ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nagtatahi gamit ang makina. Bibigyan ng marka ang poster gamit ang rubric sa ibaba. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Mga tanong. A. Anong mga hakbang ang nasunod ninyo ng maayos sa unang pagsubok? Maaaring sagot, nasunod namin ng maayos ang pagplano ng disenyo at pagputol ng tamang sukat ng materyales. B. Anong mga mungkahi ang ibinigay ng ibang pangkat upang mapaganda pa ang inyong proyekto? Sagot, minungkahi nila na dagdagan ng dekorasyon at ayusin pa ang pagkakadikit o pagtatahi para mas maging malinis tingnan. C. Ano ang mga pagbabagong isinasagawa ninyo sa inyong proyekto? Sagot, babaguhin namin ang ilang parte ng disenyo, papakinisin ang tahi at dadagdagan ng mas matibay na materyales para mas gumanda ang gawa. Pagninilay sa pagkatuto. Ibahagi ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng pangungusap na nasa baba. 1. Natutunan ko na ang paggawa ng simpleng kagamitang pambahay ay nangangailangan ng tamang hakbang at maayos na paggamit ng makinang panahi. 2. Napagtanto ko na mahalaga ang pagsunod sa mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi upang maging ligtas at maayos ang paggawa. 3. Gagamitin ko ang natutunan ko sa paglikha ng mas maayos, malinis at ligtas na mga proyekto sa pananahi. Ika-4 na araw. Pagsusulit. A. Basahin ang mga tanong at unawain. Isulat ang wastong salita sa loob ng kahon. 1. Ang pagbuo ng proyektong pamunas ng kamay ay dapat nalagyan ng sariling likhang patlang upang maging kaakit-akit. Sagot A. Disenyo. 2. Ang pagiging patlang ay nakatutulong sa pagpapaganda ng proyekto. Sagot B. Malikhain. 3. Ang paghahanda ng patlang ng proyekto ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkakamali at pag-aaksaya ng oras, lakas at panahon. Sagot D. Plano. 4. Sa natapos na proyekto, dapat na isaalang-alang ang ginugol na panahon at ginamit na kagamitan bago B. Dalhin sa pamilihan. 5. Ang nabuong proyekto ay maaaring ipagbili para makatulong sa patlang ng mag-anak upang umasenso. Sagot B. Kabuhayan. B. Gamit ang kaalaman sa araling ito, gumawa ng hand towel, coaster o hanging organizer. Pumili lamang ng isa. Gawing gabay ang pamantayan sa rubrics. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Batay sa resulta ng iyong nagawang proyekto,
Mayroon pa bang dapat paunlarin sa nabuong proyektong kagamitang pambahay? Isaayos ito kung kinakailangan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!